Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay Jesus Counterattack. Scripture, ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Luke chapter 3, verse 1 to 13 at buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito sa verse na, "And Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the wilderness for 40 days, being tempted by the devil. And he ate nothing during those days. And when they were ended, he was hungry. The devil said to him, 'If you are the Son of God, command this stone to become bread.' And Jesus answered him, 'It is written, Man shall not live by bread alone.' And the devil took him up and showed him all the kingdoms of the world in a moment of time, and said to him, 'To you I will give all this authority and their glory, for it has been delivered.'" Or sa Tagalog, si Jesus na puno ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at dinala ng Espiritu sa ilang. Na doon ay tinukso siya ng Diablo sa loob ng 40 araw. Hindi siya kumain ng anuman sa mga araw na iyon, at nang nakalipas sa mga araw na iyon ay nagutom siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay." At sumagot sa kanya si Jesus, "Nagsusulat ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang." Tungkol ang verse na ito sa pagtutokso ni Satan kay Jesus Christ. Tines din dito ni Satan si Jesus kung totoong anak ba talaga siya ng Diyos. Sabi niya dito, kung totoo siyang anak ng Diyos, bakit di niya gawing tinapay ang bato? At ang sagot naman ni Jesus sa kanya ay nakasulat na ito, na hindi mabubuhay ang tao sa tinapay lang. Teaching number 1, man shall not live by bread alone. Hindi natin kaya mabuhay sa tinapay lamang. Metaphor ito kung saan hindi natin kailangan mamuhay sa mga material na bagay dahil kailangan natin ng Diyos. Teaching number 2, worship the Lord your God and serve Him only. Wala tayong ibang dapat pagsilbihan kundi si Lord lang. Hindi natin kailangan ang ating mga sarili o ang mga makamundong bagay. Teaching number 3, do not put the Lord your God to the test. Huwag natin gawin ang ginawa ni Satanas kung saan tinest niya si Jesus kung totoo ba talaga siyang anak ng Diyos. Minsan kasi may mga times sa buhay natin na sobrang hirap. Nahirap tayo at nasasabi natin, "Lord, kung totoo ka talaga, bakit ganito, ganyan?" And ayun, yung dapat natin hindi gawin dahil insulto ito sa Panginoon. Dapat faith ang pinapakita natin na kahit anong mangyari ay nagtitiwala tayo sa Kanya dahil siya ang Diyos. Application number 1, immerse yourself in God's Word. Palagi tayong magbasa ng Bible upang ma-remind tayo sa pag-asa na sa pagdating ng takdang panahon ay babalik siya para kunin tayo. Number 2, fight temptation with God's Word. Pag-iwas ng temptation ay kailangan mo nang malaman ano-ano ba yung mga temptation na kailangan mong iwasan at malalaman mo lang yan pag nagbasa na ng Bible. Application number 3, trust in God's Word for success. Magtiwala tayo sa Panginoon ng buong puso at siya mismo ang magbibigay sa atin ng good success. Sa mga salita niya, magkakaroon tayo ng pag-asa at sa mga pangako niya ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Magtiwala tayo kahit sa mga types na sinusubok tayo ng problema dahil wala namang pangako ang Diyos na hindi niya tinupad. Walang mahirap sa Diyos at ang lahat ay makakanta natin kung magtitiwala tayo sa Kanya. Yun lamang po ang aking devotion. Maraming salamat.